Nagpakawala ng ballistic missiles at drone ang Houthi at tinamaan nito ang Israel matapos mag-malfunction ng air defense system ng Israel, habang 4 naman ang nasawi sa hanay ng IDF sa Gaza dahil sa explosive device ng mga Hamas. Alamin na buong detalye mamaya. At sa West Philippine Sea naman, nakaharap ng isang maliit na barko ng Philippine Coast Guard ang 22 mga barko ng China sa Scarborough Shoal, habang nagbabantay ito sa posibleng pagtatayo ng China ng mga infrastruktura sa bahura ng Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ilang araw matapos bombahin ng Israel ang mga pasilidad na konektado umano sa grupong Houthi sa Yemen, abay gumanti naman ng drone strike at missile strike ang grupong Houthi. Sa inilabas na statement ay na-intercept ng Israel ang mga ballistic missiles ng Houthi at ilan sa mga drone nito, ngunit mayroong isang drone ng Houthi ang nakalusot. Tumama ang drone ng Houthi sa labas ng isang hotel, habang iniimbestigahan naman ng IDF ang kanilang air defense system dahil nag-false detection umano ito dahil sa kanilang radar ay na-threat o hindi banta ang pagkadetect nito sa nasabing drone ng Houthi. Walang nasaktan sa atake ng Houthi, ngunit sinabi ng IDF na magkakaroon muli ng mga pagsira sa ilang mga sites ng Houthi sa mga susunod na araw. Samantala sa Lebanon naman ay nakatanggap na naman ng Israel ng mga impormasyon mula sa mga intelligence nito kaugnay sa muling pagpapalakas ng grupong Hezbollah. Kaya naman nakadaumaksyon ng Israeli Air Force at winasak na naman ang mga pasilidad ng Hezbollah sa Lebanon tulad ng mga ammunition depot, weapon storage at iba pang mga pasilidad na konektado umano sa grupong Hezbollah. Allahu Akbar! Todas din ang dalawang miyembro ng Hezbollah Elite Radwan Forces na si Ammar Kasibani at Hossein Ramadan habang naglalakbay ang mga ito. Sa Gaza naman, todas naman ang 4 na militar ng Israel at 3 naman ang nasugatan matapos maapakan ng convoy ng IDF ang isang explosive device ng Hamas na nakabaon naman sa lupa. Ayon sa report mula sa Gaza ay patungo sana sa Rafah ang 8 miyembro ng IDF sakay ng kanilang 2 Humvees. Patuloy naman ang ground operation ng IDF sa iba't ibang bahagi ng Palestine, habang ang mga Air Force naman ay patuloy din ang pagwasak sa mga gusali. Ganito na ang naging itsura ng tabing dagat sa Gaza. Kung dati ay makulay, ngayon ay naging kulay abo na ito dahil sa pagkawasak ng mga kabahayan at gusali. Kung sa Israel ay party-party, sa Gaza naman ay evacuation. At lahat yan ay nang simula ng Hamas na lusubin ng Israel at paslangin at dukutin ng mga sibilyan. At sa update naman sa West Philippine Sea, ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra ay nakaharap ang 22 Chinese vessels na nagbabantay sa Scarborough Shoal ayon sa isang maritime expert. Sinabi ng dating opisyal ng United States Air Force na si Ray Powell sa isang post na nagpadala umano ang China ng 8 barko ng China Coast Guard at 14 na maritime militia vessels sa Scarborough Shoal. Ang 44 meters patrol vessels ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra na hindi naman direktang sumugod ay humarap ng mag-isa laban sa isang armada na hindi bababa sa 22 barko ng China na ipinadala upang bantayan ang planong pagtatag ng nature reserves ng China sa Scarborough Shoal. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi nito papayagan ang China na magtayo ng nature reserve sa Scarborough Shoal, habang ang Department of Foreign Affairs naman ay formal lang naghain ng isang diplomatikong protesta laban sa China dahil umano sa plano nito. Kaya misyon ng maliit na barko na ito ng Philippine Coast Guard na bantayan ang lugar dahil sa posible umanong pagtayo ng China ng mga infrastruktura sa bahura. Grabe, 44 meters lang, isang piraso pa, nga.
paulit-ulit na lang. Sa ngayon ay wala nang makakalapit sa Scarborough Shoal dahil napapalibutan na ng mga barko ng China ang buong Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Samantala matapos punahin ng China ang Amerika at Pilipinas kaugnay sa pag-deploy ng Typhoon missile system sa bansa, abay muling nagalit ang China matapos mag-deploy muli ang Amerika ng Typhoon missile system nito sa Japan, kung saan ipinasilip rin ng Amerika kung paano pumutok ang kanilang Typhoon missile system na kaya umanong abutin ang China.我が国周辺には強大な軍事力を有する国家が集中しており、軍事力のさらなる強化や軍事活動の活発化が。我们注意到有关报道，中方已多次就相关问题表明严重关切。中方一贯坚决反对美国在亚洲国家部署低风中导系统，在日部署中导系统将进一步损害其他国家正当安全利益，对地区战略安全构成实质性威胁。美方、日方应切实尊重他国安全关切，不得引入低风中导系统，以实际行动为地区和平稳定发挥正面作用。由于军国主义侵略历史，日本军事安全动向一直备受亚洲邻国和国际社会高度关注。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，我们敦促日方深刻反省侵略历史，坚持走和平道路，在军事安全领域谨言慎行，不要做进一步失信于亚洲邻国和国际社会的事。我们也敦促美方汲取历史经验教训，把精力和资源放到正道上，而不是相反。